ang pinapapatay ng Panginoon, yung mga Palestinyo, dahil sila'y magiging sakit ng tagiliran nila bandang huli. Nagiging tama yon dahil ngayon ang sakit ng Israel, mga Palestinyo. Kaya hindi kasalanan pumatay kung ang patay mo siguro'y masamang tao. Hindi po, mali yan, kapatid. Tignan mo, nagpapakahulugan ka. Alam mo, maliligaw ka, kapatid. Pag hindi ka nakinig sa akin, maliligaw ka. Yung Palestino ngayon, iba dun sa kaaway nila nung una. Iba naman yung Israel ngayon kaysa nung una. Yung Israel ngayon, hindi na sa Diyos yung bayan na yan, kapatid. Iba na ngayon ang Israel, iba-iba na nga relihiyon yan eh. Marami pa nga dyan, di naniniwala kay Kristo eh. Pinag-iisa mo eh. Huwag mong pag-isahin yung nababasa mo sa Biblia at saka yung ngayon. Mali ka dyan, kapatid. At saka sabi mo, pinapapatay nila. Siguro hindi masama kung ang papatayin mo, yung mga kaaway mo. Nagbago na ang batas ngayon. Panahon na ng Kristiyano ngayon. Pakinggan mo sa 7:12 ng Eto. Sapagkat ng palitan ang pagkasaserdote ay kinailangang palitan ang kautusan. Ayan, nang palitan ng pagkasaserdote, si Moises yung pinalitan, ang ipinalit si Kristo, kailangan palitan ng kautusan. Ngayon, ano ba ang kautusan ngayon ni Kristo? Tingnan mo, hindi ka kasi nagbabasa ng Biblia, kaya ligaw na ligaw yung sinasabi mo eh. Sabi nung una, sabi ni Kristo, 5:43. Narinig ninyong sinabi, iibigin mo ang iyong kapwa at kapopuotan mo ang iyong kaaway. Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Tamo, iba ang batas ngayon sa panahong Kristiyano kaysa sa panahon ni Moises. Sa panahon ni Moises, love your neighbor, but hate your enemies. Yun ang utos kay Moises. Ibigin mo yung kapatid mo, pero kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngayon naman, ang sabi ni Kristo, dadapot sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang kaaway nyo, idalangin nyo sa inyo'y umuusig. So iba na ang batas ngayon. Let us put that in English. Ye have heard that it hath been said, Thou shalt love thy neighbor and hate thine enemy. But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. You see, you have to love your enemies. Kaya hindi na ngayon pwedeng pumatay, kapatid. Bawal ni Kristo ang pumatay. Pati nga kaaway, pinapaibig eh. Ang gagawin mo sa kaaway, pag nagutom, papakainin mo. Pakinggan mo sa Roma, ganito naman ang sinasabi sa 12:20. Kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakanin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Kita mo, yan ang batas ngayon. If thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. Tamo, yan ang batas oh. Kaya hindi ka na nga papatay ngayon eh. Bawal na pumatay. Huwag ka magpapakahulugan, kapatid. Napakarami mong ipapahamak. Hindi lang ang sarili mo, pati yung maniniwala sa'yo. Binabalak ko rin na sumanib sa inyo. Walang alinlangan. Welcome ka, kapatid. Welcome ka. Sa At welcome ka sa amin. At ako'y natutuwa na makasama ka. Kung gusto mo, sama ka sa amin. Mag-preacher ka. Kasi may mga preacher, hindi naman alam ang Biblia, nagpipreach na agad. Makakaligaw yon. Maraming mapapahamak pagka nakapagturo ka ng mali. Bawal kasi ng Diyos yung hindi tayo careful sa utos eh. Pakinggan mo sa unang Timoteo 4:16. Mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Take heed unto thyself and unto thy doctrine. Continue in them, for in doing this thou shalt both save thyself and them that hear thee. Mag-iingat ka sa sarili, sa hinturo, at sa paggawa mo nito, sarili mo rin ang ililigtas mo, pati ng nakikinig sa iyo. Kaya ang anyaya ko sa iyo, kapatid, with two hands, wine-welcome kita. Kung gusto mo, mag-preacher ka at ang totoo lang ang ituro mo at maging dapat ka sana sa Diyos, kapatid.